Mga Bilang, Chapter 3. Ang tungkulin ng mga Levita. Ito ang salinlahi ni na Aaron at Moises nang kausapin siya ni Yahweh sa bundok ng Sinai. Ang mga anak ni Aaron at si Nadab na siyang panganay at sina Abihu, Eleazar at Itamar. Sila ang mga itinalagang pari na magsisilbi sa toldang tipanan. Ngunit sina Nadab at Abihu ay namatay sa harap ng altar sa bundok ng Sinai nang magsunog sila ng handog kay Yahweh sa pamamagitan ng apoy na hindi itinalaga para roon. Wala silang anak kaya sina Eleazar at Itamar ang naglingkod bilang pari habang nabubuhay ang kanilang ama. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Tipunin mo ang lipi ni Levi at itinaga mo sila bilang katulong ni Aaron. Tulungan nila si Aaron sa mga gawain sa toldang tipanan at ang mga mamamayan sa kanilang paghahandog. Sila ang mga siwa sa mga kagamitan sa loob ng toldang tipanan at sila rin ang tutulong sa mga Israelita sa kanilang pagsamba. Ang tanging tungkulin ng mga Levita ay ang tumulong kay Aaron at sa kanyang mga anak sa gawain nila sa toldang tipanan. Si Aaron naman at ang kanyang mga anak na lalaki ay itatalaga mo bilang pari at sila lamang ang gaganap ng mga gawaing kaugnay nito. Sino mang hindi mula sa lipi ni Aaron na gumanap ng tungkulin ng pari ay dapat patayin." Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pinili ko ang mga Levita bilang kapalit ng mga panganay na lalaki, kaya sila'y para sa akin. Akin ang lahat ng panganay sapagkat nang lipulin ko ang lahat ng panganay ng Ehipto, ibinukod ko para sa akin ang lahat ng panganay maging tao o hayop. Kaya sila ay akin, ako si Yahweh." Sinabi roon ni Yahweh kay Moises na sa ilang ng Sinai, lahat ng lalaki sa lipi ni Levi mula sa gulang na 1 buwan pataas ay ilista mo ayon sa kanilang angkan at sambahayan. Kaya ang lipi ni Levi ay inilista ni Moises ayon sa utos sa kanya ni Yahweh. Ito ang mga anak ni Levi. Sina Gershon, Kohat at Merari. Ang mga anak naman ni Gershon ay sina Libni at Simei. Ang mga anak ni Kohat ay sina Amram, Izhar, Hebron at Uziel. Ang mga anak naman ni Merari ay sina Mahali at Musi. Ito ang talaan ng lipi ni Levi ayon sa kanilang angkan. Ang angkan ni Gershon na binubuo ng mga sambahayanin ng Libni at Simei ay umabot sa 7,500 ang may edad na 1 buwan pataas. Nagkampo sila sa gawing kanluran sa likod ng tabernakulo, at ang pinuno nila ay si Eliasaph na anak ni Lael. Sila ang mga ngasiwa sa kaayusan ng toldang tipanan. Sa bubong at sa tali nito ang mga kortina sa pinto at sa bulwagan sa paligid ng altar. Ang angkan ni Kohat ay binubuo ng mga sambahayanin na Amram, Izhar, Hebron at Uziel. At umabot sa 8,600 ang mga kalalakihang 1 buwan pataas ang edad. Sila ay sa gawing timog ng tabernakulo pinagkampo at pinamunuan ni Elizaphan na anak ni Uziel. Sila naman ang mga ngalaga sa kaba ng tipan, sa mesang lalagyan ng handog at sa ilawan, sa mga altar sa kagamitan ng mga pari at sa mga tabing. Si Eleazar na anak ni Aaron ang magiging pinuno ng mga Levita at mamamahala sa mga katulong sa paglilingkod sa sanktuaryo.
Ang angkan ni Merari ay binubuo ng mga sambahayan na Mahali at Musi at umabot sa 6,200 ang kalalakihang may edad na 1 buwan pataas. Ang pinuno nila ay si Zuriel na anak ni Abihail at ang pinagkampuhan nila ay ang gawing hilaga ng tabernakulo. Sila ang pinamahala sa mga gamit sa tabernakulo tulad ng mga haliging patayo at pahalang, poste, patungan ng mga poste at lahat ng kawit na gamit dito. Sila rin ang pinamahala sa mga poste, sa patungan ng mga poste, sa mga tulos at mga panali sa bulwagan sa labas. Magkakampo naman sa gawing silangan ng tabernakulo sa harap ng toldang tipanan sina Moises at Aaron at ang mga anak nito. Ang tungkulin nila ay sa loob ng sangtuaryo. Gawin ang anumang kailangang gawin para sa Israel o paglilingkod para sa mga Israelita. Sino mang lumapit sa dakong banal, liban sa kanila ay dapat patayin. Ang kabuuang bilang ng mga Levita na naitala nina Moises at Aaron ayon sa utos ni Yahweh ay 22,000. Ang pagtubos sa mga panganay. Sinabi ni Yahweh kay Moises, bilangin at ilista mo ang pangalan ng mga panganay na lalaki sa buong Israel. Mula sa edad na 1 buwan pataas, ibubukod mo ang mga Levita para sa akin. Bilang kapalit ng mga panganay na lalaki ng buong sambayanan, ibubukod mo rin ang mga alagang hayop ng mga Levita bilang kapalit ng panganay ng mga hayop ng buong sambayanan. At itinalaga nga ni Moises ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel ayon sa utos sa kanya ni Yahweh. Ang naitala niya ay umabot sa 22,273. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ilaan mo sa akin ang mga Levita bilang kapalit ng mga panganay na lalaki ng Israel at ang alagang hayop ng mga Levita bilang kapalit ng mga panganay na mga hayop ng mga Israelita. Ang mga Levita ay para sa akin sapagkat mas marami ng 273 ang panganay ng mga Israelita kaysa mga lalaking Levita. Ipatutubos mo ng 5 pirasong pilak bawat isa ayon sa opisyal na timbangan ng sangtuaryo. Ang 1 pirasong pilak ay katumbas ng 12 gramo. Lahat ng salaping malilikom ay ibibigay mo kay Aaron at sa kanyang mga anak. Kinuha nga ni Moises ang pantubos sa mga panganay ng mga Israelita na humigit sa bilang ng mga Levita. Ang kabuuang nalikom ay umabot sa 1,365 pirasong pilak. Ang lahat ng ito'y ibinigay ni Moises kay Aaron at sa mga anak nito bilang pagsunod sa utos ni Yahweh. Mga bilang 4. Ang tungkulin ng mga Levitang mula sa angkan ni Kohat. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, bilangin at ilista ninyo ang angkan ni Kohat ayon sa kanilang angkan at sambahayan. Bukod ninyo ang lahat ng maaari ng maglingkod sa toldang tipanan, ang mga lalaking may edad na 30 hanggang 50 taon. Sila ang maglilingkod sa mga bagay na ganap sa sagrado sa loob ng toldang tipanan. Kung aalis na ang mga Israelita sa lugar na kanilang pinagkakampuhan, si Aaron at ang kanyang mga anak ang magtatanggal sa mga tabing ng toldang tipanan at ibabalot ito sa kaban ng tipan. Pagkatapos papatungan ito ng balat ng kambing at babaluti ng telang asul, saka isusuot ang mga pasanan sa mga argolya nito.
Ang mesang lalagyan ng handog na tinapay ay lalatagan naman ng asul na tela. Saka ipapatong sa ibabaw nito ang mga plato, mga lalagyan ng insenso, mga mangkok at pitsil. Hindi na aalisin ang tinapay na handog na naroon. Pagkatapos, tatakpan ang lahat ng ito ng pulang tela at ng balat ng kambing, saka isusuot sa mga argolya ang mga pasanan. Ang ilawan pati ang mga ilaw, pang-ipit sisidlan ng abo at ang mga sisidlan ng langis ay babalutin din ng telang asul. At ang balat ng kambing kasama ang lahat ng kagamitan at saka ilalagay sa sisidlan. Ang altar na ganito ay tatakpan din ng asul na tela. Ang altar na ginto ay tatakpan din ng asul na tela at babalutin ng balat ng kambing saka isusuot sa mga argolya ang mga pasanan nito. Ang iba pang kagamitan sa toldang tipanan ay babalutin ng telang asul saka tatakpan ng balat ng kambing at ilalagay sa sisidlan. Ang abo sa altar ay aalisin bago ito takpan ng damit na pula. Pagkatapos, ipapatong dito ang mga kagamitan sa altar tulad ng mga kawali, panusok, pala at palanggana. Tatakpan ito ng balat ng kambing saka isusuot sa argolya ang mga pasanan nito. Kapag ang toldang tipanan at ang lahat ng kagamitan dito'y naibalot na ni Aaron at ng kanyang mga anak, ang lahat ng ito'y dadalhin ng mga anak ni Kohat. Ngunit huwag nilang hahawakan ang mga sagradong bagay sapagkat mamamatay ang sinumang humawak sa mga sagradong kagamitang ito. Ito ang mga tungkulin ng mga anak ni Kohat tuwing ililipat ang toldang tipanan. Sa Eleazar na anak ni Aaron ang mga ngalaga sa langis para sa ilawan, sa insenso, sa karaniwang handog na pagkaing butil at sa langis na pantalaga. Siya rin ang mamamahala sa buong toldang tipanan at sa lahat ng kagamitan dito. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, huwag ninyong pababayaang mapahamak ang sambahayan ni Kohat sa paglapit nila sa mga ganap na sagradong kasangkapan. Para hindi sila mamatay, ituturo sa kanila ni Aaron ang mga anak at ng mga anak nito kung ano ang dapat nilang dalhin at kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit huwag na huwag silang papasok upang tingnan kahit sandali lang ang mga sagradong bagay doon sapagkat tiyak na mamamatay sila sa sandaling gawin nila iyon. Tungkulin ng mga Levitang mula sa lahi ni Gershon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, bilangin at ilista mo rin ang mga anak ni Gershon ayon sa kani-kanilang angkan at sambahayan, at ilista mo ang lahat ng lalaki maaaring maglingkod sa toldang tipanan mula sa edad na 30 hanggang 50. Ito ang tungkuling ibibigay mo sa kanila. Dadalhin nila ang mga balat na asul at ang balat na yari sa balahibo ng kambing at mga mainam na balat na itinatakip sa toldang tipanan at ang tabing sa pintuan nito, ang mga tali at balat na nakatabing sa bulwagan sa paligid ng tabernakulo at ng altar, ang tabing sa pasukan ng bulwagan at ang lahat ng kagamitang kasama nito. Sila rin ang gaganap ng lahat ng gawaing kaugnay ng mga bagay na ito. Ang lahat ng gagawin ng sambahayan ni Gershon ay pamamahalaan ni Aaron at ng kanyang mga anak. Ikaw ang magtatakda ng dapat nilang gawin. Ito ang magiging gawain ng mga anak ni Gershon sa pangangasiwa ni Itamar na anak ni Aaron. Tungkulin ng mga Levitang mula sa lahi ni Merari. Bilangin at ilista mo rin ang mga anak ni Merari ayon sa kani-kanilang angkan at sambahayan. At ilista mo ang mga lalaking maaari ng maglingkod sa toldang tipanan, ang mga maedad mula sa 30 hanggang 50 taon. Ito naman ang dadalhin nila bilang paglilingkod sa toldang tipanan. Ang mga haliging pahalang at patayo, mga
patungan ng haligi, ang mga haligi ng tabing at paligid ng bulwagan, pati mga patungan niyon, mga tulos, mga tali at ang lahat ng kagamitang kasama ng mga ito. Sasabihin mo sa kanila kung ano-ano ang kanilang dadalhin. Ito ang tungkulin ng mga anak ni Merari patungkol sa toldang tipanan. Gagawin nila ito sa pangangasiwa ni Itamar. Ang talaan ng mga Levita. Ang mga anak ni Kohat ay inilista nga ni Moises at Aaron sa tulong ng mga pinuno ng Israel. Ang nailista nila na makakapaglingkod sa toldang tipanan mula sa 30 hanggang 50 taon ay ayon sa kanilang sambahayan ay umabot sa 2,750. Ito ang bilang ng mga anak ni Kohat na naitala ni Moises at Aaron bilang pagsunod sa utos ni Yahweh. Ang mga ito ay tumulong sa paglilingkod sa toldang tipanan. Ang bilang ng mga anak ni Gershon ayon sa kanilang sambahayan mula sa 30 taon hanggang 50 sa makatuwid ay lahat ng maaaring makatulong sa mga gawain sa toldang tipanan ay 2,630. Ito ang bilang ng mga anak ni Gershon na naitala ni Moises at Aaron bilang pagsunod sa utos ni Yahweh. Ang mga ito ay tumulong sa paglilingkod sa toldang tipanan. Ang bilang naman ng mga anak ni Merari ayon sa kanilang angkan at sambahayan mula sa 30 hanggang 50 taon, lahat ng maaaring makatulong sa gawain sa toldang tipanan ay 3,200. Ito ang bilang ng mga anak ni Merari na nailista ni Moises at Aaron ayon sa kanilang sambahayan bilang pagsunod sa utos ni Yahweh. Inilista nga ni Moises at Aaron sa tulong ng mga pinuno ng Israel ang lahat ng Levitang makakatulong sa mga gawain sa toldang tipanan. Sa makatuwid ay may edad na 30 hanggang 50 taon. Ang kabuang bilang nila ay umaabot sa 8,580. Ginawa ito ni Moises ayon sa utos ni Yahweh at sila'y inatasan niya ng kani-kanilang gawain.